Ciao mga man! Welcome sa Day 5! Travel vlog to Europe. After mag-breakfast, papunta na kami sa pinaka-favorite destination ng mga impulsive buyer sa tour. At yun ay ang Budol Shop. First budol nga ay ang leather shop na nasa Florence, Italy. At since yung hotel namin kagabi ay nasa Arezzo, Italy, babiyahe pa kami ng 1 hour mahigit. At after 1 hour na biyahe, nandito na kami sa Piero Tocci. Tapos may CR at waiting area dito sa labas. Kaya kung hindi kayo magpapabudol, maghintay na lang kayo dito. After ng pa-orientation nila. So ayan, pasok muna kami. At ito yung ilan sa mga paninda nila. May mga leather jackets, bags, tapos may mga wallet, belt, at iba pang mga leather items din sa kabilang side. Ang ganda sana ng mga leather jacket oh. Kaya lang di naman magagamit sa Pinas. Pang action star sana, kaya lang sobrang init eh. Pero bago mabudol, yan, tinawag muna kami ni ate. Huwag daw muna kami mag-shopping at pasok daw muna kami sa paggawaan or factory room nila. Itong Piero Tocci ay nagbukas noong 1972 pa at isa sa mga kilalang leather company dito sa Florence, Italy. Yan, pinapakita niyo yung mga leather sample sa amin. Yung mga leather daw nila ay gawa sa calf, cow at lambskin. Tapos may tax refund din pala dito mga man. So pag naka 70 euro and above kayo, sa isang resibo lang to makaka-tax refund na kayo. At sa airport nyo to ipoprocess or ipapasa. Madali lang naman yung pag-process, basta wag nyo lang iwawala ang resibo. Kasi yan yung ipapasa nyo kasama yung tax-free na form. Matik naman na may kasamang tax-free form din na ibibigay yung Piero Tocci. So ayan yung ilan sa mga leathers nila. At ayan, pinapakita niya yung ilang mga finished products. Tapos yan naman yung mga mananahi o gumagawa ng mga leather items. After ng Budol Shop, biyahe na ulit kami papuntang Piazzale Michelangelo. Malapit lang ito at nasa 15 minutes lang ang biyahe. At nandito na kami sa Piazzale Michelangelo at nakababa na ng bus. At kung napapansin nyo, marami nakapark na mga sasakyan dito. Kasi ito ang isa sa mga most famous viewpoints ng Florence. Dahil itong Piazza Michelangelo ay nasa Burol, kaya kitang-kita ang city mula dito. Tapos ang tirada niyan mga man, magpapark sila dito at maglalakad pababa, which is yan din yung gagawin namin mamaya. Para habang naglalakad papuntang city, makikita nila ang magandang tanawin. Ang problema nga lang, babalik pa sila dito. Buti na lang, susunduin na kami ng bus doon sa may city mamaya after ng lunch. May mga tindahan na din pala dito na mga pasalubong mga man, kaya kung trip nyong bumili na kayo dito. Kasi baka matulad kayo sa amin na walang nabiling pasalubong dito dahil hindi namin alam na wala pala kaming time mamayang mamili. Tapos yan yung bronze replica ng Statue of David na nakatayo pa noong 1873. Pero hindi yan yung gawa ni Michelangelo. So group picture daw muna kami, sabi ni Daniel. Yan pala yung bronze replica ng Statue of David mga man, at yan naman ang walang kahiluhang ikot. At yan yung view mula dito mga man. So lakad na kami papuntang Uffizi Galleries. Doon pa pala yung pupuntahan namin mga man oh. Buti na lang pababa to kaya di masyadong mahirap ang lakaran. Yan pala ang Porta San Nicolo o Saint Nicholas Gate. Yan ay isang medieval gate na tinayo pa noong 1324. Isa sa mga gate ng Florence medieval walls at one of the best preserved medieval city gates in Florence. Yan yung Porta San Nicolo sa malapitan mga man at nasa 30 meters ang taas nito. Parang watchtower din pala yung gate. So ayan, nasa kalye na kami. Masarap maglakad dito banda sa may river kasi mahangin. Medyo mainit na pala kasi ngayon dito mga man. Kaya yung iba katulad ko ay naka-t-shirt na lang. At parang walang katao-tao dito. Parang wala akong nakita mga tourist dito ngayon eh. More on locals na naglalakad lang yung nakikita ko ngayon. Ang name pala ng river ay Arno River na may 241 kilometers ang haba at may mga historic bridges kabilang ang Ponte alle Grazie o Bridge of the Graces. At ito yung nilalakaran namin ngayon na tulay. Tingnan nyo naman mga mano, walang katao-tao dito. Di katulad kahapon dun sa Ponte Sant'Angelo na ang daming tao. Parang kami lang ata nagtutur dito eh. Well, mas okay din yun para sa amin para hindi crowded at may mga dumadaan din ng mga sasakyan. Di nga lang masyadong kita dito pero yan yung Ponte Vecchio o Old Bridge, ang most famous bridge ng Florence na may mga tindahan ng alahas.
Pero originally, ang mga tindahan dyan ay mga karne at isda. Parang palengke din siguro. At baka nandun din yung mga tourist. Kasi yun pala yung most famous bridge. At dahil nandito tayo sa Ponte alle Grazie, focus muna tayo dito. Yung statwang yan ay ang Lumo Comune, or the common man. Unlike sa mga ibang tulay na mga most historic figure, hari o santo yung mga nakatayo or nakalagay, simpleng tao nakatayo dito sa bridge. Nagawa ni Clet, isang French artist. Last February 2026, ang original na statwa ay sinira at tinapon sa Arno River. Na-recover ang katawan pero yung ulo hindi na nakita. At noong April 5, 2026, Easter Sunday, naglagay si Clet ng bagong statwa. Kaya yun na yung reconstructed version. Tapos yung tulay din mismo pala ay modern reconstruction na kasi nawasak ito noong World War II. At after 30 minutes na lakaran, nandito na kami sa courtyard ng Uffizi Galleries. Nandito lang pala yung mga tao or tourist At hindi pala kami papasok sa mismong gallery kasi may walking tour with a local tour guide na naman pala kami ngayon. Wow! Back to back! Pero buti na lang kasama na yun sa package. Yung nakapalibot na building pala ang Uffizi Galleries mga man. Tapos yan naman ang Torre di Arnulfo, ang bell tower ng Palazzo Vecchio. So ayan, umpisa na ng walking tour. Ang Uffizi Galleries pala ang one of the world's most famous art museums at must-visit destination din ito. Kaya pag napunta kayo dito sa Florence at mahilig kayo sa mga paintings or arts, try nyong i-visit ang Uffizi Galleries. Ang entrance fee ay nasa €29. Pero pag di din kayo makakapasok tulad namin, dito na lang kayo sa labas magtingin-tingin ng mga paintings. Libre pa! Tapos binibenta din nila yan kaya pwede din kayong bumili. Pero wala din nabili sila misis dito mga man. Di kasi makapili ng maayos na paintings Wala kasing oras dahil may walking tour. Ang meaning pala ng Uffizi ay office kaya ito itinayo as government office noon para sa mga Medici rulers. Ang mga Medici ay ang most powerful at influential family in Florence noon. Tapos yan naman ang Vasari Corridor, ang nagdurugtong sa Palazzo Vecchio o Old Palace sa kaliwa at sa Uffizi Galleries naman sa kanan. Tapos yan naman ang Loggia di Lanzi. Grabe, pahirap ng pahirap yung Italian Ang Loggia di Lanzi ay isang open-air sculpture gallery na may mga Renaissance masterpieces like Perseus with the head of Medusa, Hercules and Nessus at iba pa. Tapos itong kinatatayuan naman namin ay ang Piazza della Signoria o ang Square of the Government. So yan yung Palazzo Vecchio at ang Torre di Arnulfo. Tapos ayan, lakad na ulit kami papuntang Cathedral of Santa Maria del Fiore o ang Florence Cathedral. Complete na naman ang 10,000 steps natin ngayon mga man Papayat ka talaga dito sa Europe travel kasi di ka makakain ng maayos tapos puro lakad pa. Pero babawi pala sila ngayon kasi ngayon pala yung optional tour or lunch in Florence mga man. Makakakain tayo ng masarap mamayang lunch. Yung lunch kasi namin kahapon sa Vatican, parang 1 week na tinapay at pizza na ata yun. Sobrang tigas, walang kasarap-sarap at mahal pa. Kaya iwasan yung bumili sa mga food truck sa Vatican mga man Doon na lang kayo sa Filipino resto at masarap pa daw sabi ng mga kasamahan namin. Uy, may kalesa pa Nagre-range daw yung kalesa sa 50 to 150 euro. Depende kung ilang minuto. Marami sanang shops dito. Pero tulad ng sabi ko kanina, wala kaming nabili dito. Kahit isang magnet man lang, wala talaga. Pero okay lang, at least nakatipid. At after ng konting lakaran, nandito na kami sa Cathedral of Santa Maria del Fiore. Nagsimula ang construction nito noong 1296 pa at natapos noong 1436. Grabe, sobrang luma ang tagal na talaga ng mga simbahan na pinupuntahan namin dito sa Europe. Paano kaya nila nagawa yan noong unang panahon? Wala pa namang masyadong high-tech na mga machines dati. Baka may alien talaga. Google! Tapos free pala ang pagpasok sa cathedral mga man. Pero again, since wala nga kami masyadong oras, di kami nakapasok ngayon. Sayang, di tulad nung sa St. Peter's Basilica kahapon sana. Kaya lakad na lang ulit papunta sa next spot. At yun ay ang Piazza Santa Croce at Basilica of Santa Croce. Bale, yun na yung last 2 spots sa walking tour namin dito sa Florence. Medyo mabilis lang pala yung walking tour namin today, kaya hindi masyadong nakakapagod.
So, commercial time muna mga man. Commercial pero MTRCB yung tunog. Bale, gusto ko palang humingi ng pasensya mga man dahil natagalan yung pag-upload ko ng Day 5 vlog sa Europe. Nagkasakit kasi ako at Faustino Guevara El Terrible yung boses ko nung mga nakaraang linggo kaya hindi ako makapag-voice over. Tapos nag-travel din pala kami kaya hindi ko matapos-tapos yung vlog. Pero sana wag kayong magsawang sumuporta mga man ha. Road to 100k subscribers pa naman tayo. 99,876 na lang yung kulang. Konti na lang oh. Kaya mga man, like and subscribe na kayo. Huwag na kayong mahiya. Ako na nga yung nahihiya eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan, after ng commercial, nandito na kami sa Piazza Santa Croce at yung simbahan naman sa likod ang Basilica of Santa Croce. Ang meaning pala ng Santa Croce ay Holy Cross. At alam nyo ba mga man, nasa Basilica of Santa Croce inilibing sila Michelangelo, Galileo Galilei at iba pang mga sikat na Italians. Kaya kilala din ito sa tawag na Temple of the Italian Glories. At after 1 hour na walking tour with the local tour guide, papunta na kami sa pinakahihintay kong oras ngayong araw na to, ang optional tour or lunch in Venice, Florence pala. At dito kami kakain sa Trattoria Verdi Firenze. Sa may gilid lang to ng Basilica of Santa Croce at goods na goods yung foods dito mga man. Ang menu namin for today's lunch ay Italian salad, spaghetti, malaking T-bone steak pero sharing na yon sa 5 to 6 katao, tapos may isang bote pa ng wine. At after ng lunch, ayan, biyahe na ulit kami papuntang Leaning Tower of Pisa. Sarap nung foods namin kanina tapos may pa-wine pa at ako lang yung umiinom sa table namin kaya tipsy talaga. Bale, ito pala yung sample na ruta papuntang Pisa. So, sa may bandang Basilica of Santa Croce in Florence papuntang parking ng Leaning Tower of Pisa ay nasa 98 kilometers ang layo. At after 1 hour na biyahe, nandito na kami sa Pisa, Italy. Since sa may parking nga kami bumaba, may konting lakad pa papuntang Leaning Tower of Pisa. Again mga man, mag-ingat kayo sa mga pickpockets ha. Kasi sabi ni Daniel, ang mga pickpockets daw dito sa Pisa ay para ng mga tourist. Nakasuot o naka-costume na pang tourist at act like a tourist. Tapos sumasabay pang maglakad o nakabuntot sa mga tourist. Kaya mag-ingat kayo sa paglalakad at lalong-lalo na pag nagpapapicture kayo sa Leaning Tower of Pisa. Huwag niyong ilagay yung mga gamit niyo kung saan-saan. At after 20 minutes na lakaran, nandito na kami sa Piazza de Miracoli o Square of Miracles. Tingnan niyo mga man, nagsisenya si Daniel, watch out for pickpockets daw. Binigyan niya lang pala kami dito ng 1 hour mga man. Kaya mabilis ang picture-picture lang ang magagawa namin. Kasi babiyahe pa daw kami pa San Remo. So yung malaking structure na yan mga man ay ang Battistero di San Giovanni o Pisa Baptistery, ang largest baptistery in Italy. Nagsimula ang construction noong 1152 pa at natapos noong 1363. At since baptistery nga yan mga man, dyan ginagawa ang binyagan. At Catholic baptistery pala yan mga man. Tapos yan naman ang Katedrale Metropolitana Primatiale di Santa Maria Assunta. In short, Duomo di Pisa o Pisa Cathedral in English na inumpisa ang gawin noong 1063 at natapos noong 1118 at libre ang pagpasok dyan. So alam nyo naman na siguro yung katabing tower ay ang Leaning Tower of Pisa, ang one of the world's most famous landmarks. Ang dami nagtutulak dito mga man no? Pero hindi yung tulak na naiisip nyo ha, tulak po sa Leaning Tower of Pisa yung tinutukoy ko. Ang Leaning Tower of Pisa ay ginawa noong 1173 at natapos noong 1372. At kung napapansin nyo, mas nauna pang ginawa o natapos ang Pisa Cathedral. Kasi ang Leaning Tower of Pisa pala ay ang bell tower ng katedral. At ang tanong ng lahat, bakit nga ba ito nakalin or tabingi? Dahil sa kakatulak post ng mga tao yan mga man. Ang galing mo talagang bright ka. Joke lang. Nagsimulang tumabingi ang tore habang ginagawa ito. Pagkatapos makompleto ang ikatlong palapag. Ang mga posibleng dahilan daw, una, ang pundasyon ay may lalim na 3 metro lamang. Pangalawa, tinayo ito sa malambot na lupa gawa sa clay, buhangin at silt. At pangatlo, hindi pantay ang lupa. Kaya nagsimulang lumubog ang isang gilid. Pero buti na lang tumigas ang lupa pagkalipas ng mahabang pagkantala sa construction dahil sa war at political conflict. At buti na lang din wala kaming conflict ni Bibi dito kundi walang ikot yarn. At after sa Leaning Tower of Pisa, papunta na kami ng San Remo.
Time check mga man, 5pm na ngayon. Ito yung sample na ruta from Leaning Tower of Pisa to Hotel Bobby Executive. Nasa 299 kilometers ang layo at nasa 4 hours naman ang biyahe since may stop pa. Pero toilet break lang yung stop namin kasi may malapit naman daw na supermarket sa hotel. Kaya pwede daw doon na lang bumili ng mga pagkain. Ayan, ginabi na nga kami. Nasa may beach pala yung hotel namin. Matao siguro dito pag summer. At after 4 hours na biyahe, nandito na kami sa Hotel Bobby Executive. Beach na beach vibe yung hotel oh. So ito pala yung room namin. Malaki naman yung room. Pero sobrang sikip nga lang ng shower nila. Kasi naman may sarahan pa eh. Ayan, naglalakad na kami papuntang supermarket para bumili ng mga pagkain at mga chocolates pang pasalubong. Tapos, babalik na din ng hotel. Kaya dito ko natatapusin yung day 5 vlog ko mga man. See you sa day 6 kusu! Nga pala, pag natripan itong video to, like and subscribe naman. Tapos pahit na din ng bell button. Thank you! Napause pa nga.